Magandang araw po sa inyo lahat. Isang mahalagang pahayag ang binitawan ni Senador Rodante Marcoleta. Ayon sa kanya, nagbago umano ang direksyon ng investigasyon sa flood control project. Kaya ang tanong, bakit nagbago ang direksyon ng investigasyon? Ang inaasahan ng publiko ay malinaw, saan napunta ang pondo, sino ang may pananagutan, at bakit paulit-ulit ang kabiguan ng mga proyekto. At atin din pong tunghayan ang pahayag ni Representative Leandro Lebiste ng 1st District ng Batangas hinggil dito sa di umano'y secret budget insertion. Ayon kay Representative Lebiste, may ilang proyekto at alokasyon sa gobyerno na hindi malinaw ang proseso ng paglalaanan at may mga pangalan umano na palihim na nakalista para sa pondo. Aniya, mahalagang malaman ng publiko kung paano talaga ginamit ang pera ng bayan at siguraduhin walang anomalya sa mga budget allocations. Kaya panoorin natin ang buong pahayag at alamin kung ano ang mga detalye na inihayag ni Representative Lebiste. Tayo na po. Meron pa sanang isang inaasahan natin na magsasalita na rin, pero wala na, hindi na makapagsasalita sin. Sino yan? Si Yuse Catalina Cabral. Kasi ang balita daw, bago nangyari yung sinasabi niya na, ewan ko lang, baka nabalitaan nyo na rin na plano na rin talaga niya magsalita at isabihin ang lahat ng kanyang nalalaman tungkol sa flood control anomalies. Maaari, kasi noong ako ang chairman ng Blue Ribbon Committee, hindi kasi may tatanong sa isang araw lang o sa isang pagdinig ang lahat ng dapat na itanong dahil sa napakarami ng area na makukover Yes po. Nung una siyang humarap, ang tinatanong ko lang sa kanya ay yung pamamaraan kung paano natutukoy yung paglalatag ng mga projects. Kaya nagsimula kami doon sa kanilang mga applications Opo. Hindi ba? Meron siyang IMS. Meron siyang PCMA, meron siyang MYPS, meron siyang Survey 123. Yan, opo. Ito yung ginagamit nilang mga applications para tukuyin, para i-monitor yung progress ng mga projects. So, ang sabi nila, eto kanya, may geotag dito, merong real time, hanggang sa lumitaw, hindi pala po pwede yung real time sapagkat ang gumagawa lang ng pag-update ng mga projects ay yung mga project engineers na nasa baba. At pangkaraniwan, ang ginagamit lang pala nila mga cellphone. Okay. Pinipicturan lang. Ngayon, napansin namin, ito ano rin nila sarili nilang admissions. Sa mga lugar na liblib, mahina ang cellphone, mahina ang signal. Yung coordinate, nasisira din Kaya pala, doon sa pag pinagkumpara mo yung MYPS program at saka yung PCMA, mas accurate yung PCMA Ang naging discrepancy ng mga coordinates between 70 meters to 400 meters. Ang layo. Malaki. Ang layo. So hindi mo malalaman kung ilan talaga yung ghost projects. Doon pa lang nag-uumpisa. So hindi pa tapos doon, pero halos yung mga ibang tanong naitanong ko na, pero kukunti ang naisagot doon. Susunod na tanong, pupunta na ako doon sa mga proponents. Dito nagkahirap-hirap kasi nakialam na yung pumasok na ang DOJ. At nung pumasok ang DOJ, yun naman ang panahon na tanggal na ako. Kaya ang daming naging problema Yung direksyon ko, napalitan, gumamit na ibang direksyon, iba naman ang tinukoy. So, kaya, ang hirap Kasi kami po, mga pangkaraniwang mamamayan, ang kalam natin, isa lang ang direksyon para malaman ang katotohanan sa usaping ito. Ako naman, sinabi ko, dapat isa lang ang direksyon natin. Opo. Lahat ng malalaking isda, lahat ng talagang masterminds dito, tukuyin natin. Kaya minsan nasabi ko, ba't ba natin pinag-aawayan? Isa naman ang gusto natin. Hindi ba isang gusto natin? Samantala, binuking ni Batangas Representative Leandro Leviste ang sistema po ng insertions
sa National Expenditure Program ng bawat congressman na nagkakahalaga po ng 150 million pesos dito po sa 2026 National Budget. Vic Sumintak sa balita. Hindi ako sinungaling. Nagpasabog ng panibagong bomba si Batangas Representative Leandro Leviste sa sikretong sistema ng budget insertions ng bawat district representative kasama ang mga party list groups. Sinabi ni Leviste na lingid sa kaalaman ng publiko sa umpisa pa lamang ng pagbuo ng proposed national budget sa pamamagitan ng National Expenditure Program, mayroon ng insertions ang bawat kongresista. Ayon kay Leviste, bago buuin ng Malacanang sa pamamagitan ng Department of Budget and Management o DBM ang National Expenditure Program o NEP na isusumite sa Kongreso na siyang proposed national budget kada taon, nagbibigay na ng budget insertions ang bawat kongresista. Inihayag ni Leviste itong 2026 proposed national budget na nagkakahalaga ng 6.793 trillion pesos na nakatakdang ratipikahan sa Lunes, December 29, 2025. Ang Bicameral Conference Committee report ay nasingitan na ito ng tig 150 million pesos na pet projects sa ilalim ng pondo ng Department of Public Works and Highways o DPWH ng bawat congressional district representative kasama ang mga party list groups. This is a Viber group chat. June 10, before the NEP was submitted. Good afternoon, Chiefs. Please be reminded of the submission of hard and soft projects for fiscal year 2026. Official email address for submission of regular BIP. appropriationscommittee.committee@house.gov.ph. 150M infra for district rep, 160M infra for party list rep, 30M soft for district and party list rep. Please email in Excel file and with attached e-signature. And on the right are the forms that are filled up. To a normal person, this is totally expected that people insert projects into the NEP. But, as I played a while ago, the claim is that hindi nagsasubmit ang congressman sa NEP. Kaya, gusto ko lang pong linawin, hindi ako sinungaling. Ang magsasabi na ang congressman ay hindi nag-i-insert ng project sa NEP pa lang bago pa ang GAB ang nagsisinungaling. May at least 150 million pesos DPWH budget insertion para sa bawat congressman. Dahil dito hinamon ni Leviste ang kanyang mga kapwa kongresista na ilahad sa publiko kung saan gagamitin ang ipinasok sa National Expenditure Program na tig 150 million pesos para maging totoong transparent at walang itinatago sa 2026 proposed national budget. Ang House, pati ang DPWH ay may datos sa request ng bawat isa at kung ano man ang lumalabas sa NEP na nanggaling sa kanila. Kaya ang punto ko lang po, huwag natin ide-deny na may mga projects sa NEP na sinubmit ng mga congressman. Gusto kong malaman ng publiko sana ano yung 150M na sinubmit ng bawat miyembro ng Kongreso. Kung gusto ng DPWH maging transparent tayo sa 2026 budget, ilabas lang nila. Tama, wag yung cherry pick. Ilabas na lang yung sinubmit ng mga projects ng bawat miyembro. Ibinunyag ni Leviste na matagal ng kalakaran sa budgeting system ang ginagawang pagsusumite ng budget request ng bawat kongresista bago buuin ang National Expenditure Program ng Malacanang. Inamin ni Leviste na natuklasan niya ang sekretong ito nung mapasa kamay niya ang Cabral Files na mula kay dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral kung saan ipinasok ang terminong allocables sa budgeting system ng gobyerno. Ayon sa mga files na ito, 401.3 billion ang allocable budget sa taong 2025. At ang non-allocable o outside allocable ayon sa files na ito ay nasa mga 600 plus billion pesos. Pinasalamatan din ni Leviste si DPWH Secretary Vince Dizon dahil kinumpirma niya
na sa 2026 proposed national budget ay mayroon ng sekretong fund request ang bawat kongresista na nagkakahalaga ng tig 150 million pesos. Dahil dito naninindigan si De Viste na hindi totoo na transparent at walang insertions ang 2026 national budget na nakatakdang pirmahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa January 5, 2026. Vic Sumintak para sa mata ng Agila, matatag, matapang, matapat. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Hanggang sa muli, maraming salamat.